pagka ganun po yung abot ng ng kaisipan ng isang halal ng bayan, nakakatakot. Ako sasabihin ko na, hindi siya marunong mag-imbestiga. Sayang ang sweldo ng taong bayan sa kanya. Let me invite you to who you are. Yes, Your Honor. You were admitted in the PNP when? 1993, Your Honor. Exact date? Hindi ko na... Simula? 1993. Kailan ka natanggal? Saan, Your Honor? Ha? Saan po, Your Honor? From the service? Sa PIDEA po. PNP. Sa PNP po, yung sinasabi po ni General Lasso. Just answer my question. Kailan ka natanggal? When were you dropped from the rolls of the Philippine National Police? According to the information that I received, you were dropped from the PNP on April 25, 1994. Meron pang yan, Your Honor, na restored yan, Your Honor. You were admitted, you said you told us 1993. Correct? Admitted in the PNP. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. You were dropped from the PNP roll on 1994, the same month. Na-restore. Hindi po ako hindi po ako familiar doon sa date. Kung itatanungin niyo po sa akin yung exact date, wala po sa akin yung eksaktong dokumento. Hindi mo alam kung kailan ka natanggal sa serbisyo? Your Honor, yung ganyang hindi kailangan ko sa dokumento. Your Honor. Alam ko kung kailan ako nakulong eh. Yun po, Your Honor, sa inyo, no? Hindi mo alam kung kailan ka na-drop sa PNP? Totoo po, kasi kung pagbabasihan po natin ang dokumento, Your Honor, Your Honor. Ayon kay Morales, wala anyang nakuhang magandang impormasyon ng senador kaugnay sa tunay na issue kung bakit lumabas sa publiko ang mga dokumento ng PIDEA na kung saan nakasulat sa report ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos na sumisinghot ng white powdery substance. Hindi ganun ang pag-iimbestiga. Ako ba? Mag-iimbestiga ako, pagagalitan ko yung iniimbestigahan ko. Wala akong makukuwang sustansya. Kahit mamamatay tao pa yan, kahit magnanakaw pa yan, kahit pasabihin mong rapist yan, paano ko ma-extract ang information kung aanuhin ko yan? Wala akong makukuha. Diba? Ayon kay Morales, nagtungo siya sa Senado bilang resource person at hindi isang suspect sa isang krimen. Resource person ako eh. Unang-unang gusto ko nga linawin, akusado ba ako? Suspect ba ako? Diba? Nandoon ako as resource person tungkol doon sa PIDEA leaks. Bakit ako pinatawag? Dahil doon sa mga dokumentong lumabas. Dagdag pa ng dating PIDEA agent na kung balak lang anya nitong siraan ang Pangulo ng bansa, dapat ay noon pa niya ito ginawa nung tumatakbo pa lang ito sa pagkapangulo noong taong 2022 elections. Kung ako gusto ko lamang ay manira o ano pa man, di sana 2016 nagsalita na ako kung kanino o doon sa mga kalaban niya. Di ba? Nung taong nandyan sa report na yan. 2022, nung tumatakbo siyang presidente, sana nilapitan ko na yung mga kalaban niya sa politika. Bakit hindi ko ginawa? Dahil hindi ako ganon. At yung mga impormasyon na yan, naiwan doon mismo sa Intelligence Investigation Service ng PIDEA. Napilit nilang itinatanggi na meron. Nilinaw din ni Morales na hindi pa siya nakukulong kaugnay sa mga aligasyong ibinabato laban sa kanya. Paliwanag pa nito, bilang isang alagad ng batas, normal lang ang magkaroon ng kaso dahil mayroon talaga silang nasasagasaan dahil sa pagpapatupad ng batas. Wala po akong conviction. Ang totoo niyan, bilang alagad ng batas, normal na po sa amin ang magkaroon ng kaso. Kundi kamatayan, kaso. Yun po yun lang po ang pagpipilian mo talaga dahil magpapatupad ka ng batas. At sa pagpapatupad mo ng batas, talagang normal lang, may magagalit talaga sa iyo. Tungkol naman sa sinabi ni Senator Jinggoy na hindi siya mapagkakatiwalaan, ay ito ang naging sagot ng dating PIDEA agent. Dapat pagka ikaw ay isang isang politiko, dapat talagang ito yung dapat malinis. Yung sinasabi ni Senator Jinggoy Estrada na isang katulad ko ay walang karapatan, 'di ba? Dahil hindi dapat pagkatiwalaan. Ang sabi niya, napakaraming kaso nitong tao na to. Sari-sari ang kaso, sari-sari ang naging kaso. Na hindi naman niya sinasabi na ako ay nananalo sa kaso at ako ay naa-acquit.
Ang tanong nga, sino sa aming dalawa ang talagang dapat na pagkatiwalaan? Yung bang may mga kaso o yung na-convict na ng hukuman? Bumuelta din si Morales patungkol sa sinabi ni Senator Jinggoy na pawang hearsay lang ang mga dinala nitong issue sa Senado. Ayon kay Morales, magkaiba ang utos sa hearsay lang. Anya, kaya hindi natuloy ang operasyon sa paghuli kay Bongbong Marcos noon, yun ay dahil sinunod niya lang ang utos ng nakakataas sa kanya at yun ay instruction at hindi hearsay. Ako, nung kausap ko yung aking opisyal at yun ang sinabi, sabi nga niya, naniwala ka naman. Sino gusto niyang paniwalaan ko? Yung janitor. Ang kausap ko, number 3 man ng PIDEA. Assistant Secretary, Deputy Director General for Operation. Hindi ko pa naniniwalaan. So ito yung hearsay? Hindi po hearsay. Totoo po yung kausap ko po mismo, yung aking Deputy Director General for Operation. At yung sinasabi na yun ay sinusunod namin. Kasi pinagkatiwalaan po ng presidente yan Inappoint ang presidente. Sabi pa ni Morales, ang dapat anyang ginawa ni Senator Jinggoy ay ipalabas kung gaano kalihitimo ang dokumento, kung tunay ba ito o hindi. Dahil ang naturang dokumento anya ay pilit na itinatanggi ng mismong PIDEA dahil ang kasalukuyang namumuno sa nasabing ahensya ay itinalaga mismo ng Pangulo na siya ring subject sa investigasyon. Ang ebidensya dapat lang i-authenticate kung sino yung sumulat o yung pumirma. Yung pong inaano dito is yung mga authority to operate at saka yung pre-ops. Ang mag-authenticate yan, ako. Kasi ako yung gumawa Sinasabi ko nga ako yung nag-imbestiga. Ako yung dinideny lamang nila. Bakit? Kasi nga, ang nag-appoint kay General Lasso ay yung nakaupong presidente ngayon. Yun po yun. Dahil sa mga nangyari at estilo ng pagtatanong sa kanya sa Senado, hindi maiwasan ni Morales na matakot. Kanyang opinion po yun, Siguro talagang ganun po yung abot ng kanyang ng kanyang pag-unawa bilang isang bilang isang politiko, sinasabing halal ng bayan. Pagka ganun po yung abot ng ng kaisipan ng isang halal ng bayan, nakakatakot. Sa kabuuan ng hearing, sinabi ni Morales na paninira lang sa kanya ang tunay na pakay ni Senator Jinggoy Estrada. Una, talagang napansin ko talaga character assassination na yung ginawa niya, At wala siya talagang inatupag, kundi talagang durugin yung pagkatao ko. Mga kababayan, very controversial itong nangyari sa Senate hearing sa pangalawang pagkakataon, subalit hindi po natinag at hindi po nila nadurog ang kredibilidad at validity ng kanyang mga pahayag at revelations na naging official records na ngayon sa Senado tungkol sa PIDEA leaks and inevitable revelation of involvement of President Marcos Jr. to the very scandalous drug abuse issue. Kasama natin live sa Pilipinas nating mahal, pero via Zoom. Hindi siya po nagpa-record lang, Zoom lang siya. So mga kababayan, for security reason, pinayagan niya tayong makapanayam siya sa Zoom ngayong umaga si PIDEA agent, man of the hour, whistleblower of the current time na nagbibigay kaliwanagan sa mahalagang issue ng bayan, si Ginoong Jonathan Morales. Sir, welcome back sa Pilipinas nating mahal with Ka Eric. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yes sir, dalawa muna tayo sir, mag-uusap sa isang napakahalagang punto. Napakagaling po ng inyong pagtindig ng buong loob. Nakita po ng buong bayan na bit-bit po ninyo ang tatag ng loob. Kapanatagan ng isip na bit-bit mo ang katotohanan na kahit saang impyerno ka isa lang at anong buhos ng apoy ng pagkagalit ng mga gusto kang patahimikin, hindi po kayo nagpatinag. What keeps your courage inside Congress? Nakaharap mo yung mga gaya ni Senator Jinggoy Estrada na pilit kang sinisira, instead na pakinggan ang mensahe mo, sinisira nila ang mensahero. At alam natin na ang kanyang purpose doon is demolition job, not to ferret out the truth and listen to the truth. And iba pa mga senador na nagbabaliwala, ini-ignore ka, minamaliit yung iyong presensya, hindi binibigyang pansin ang kahalagahan at bigat ng inyong paghahayag doon sa Senado. Go ahead po, Sir Jonathan Morales, saan pong hugot ng tapang at lakas ng loob ninyo?
Alam niyo po, yung pagtungo ko po doon sa Senado at pagte-testify ay nakapaloob lamang po sa aking first-hand information. Patungkol po doon sa pag-reduce ng source statement ng confidential informant patungkol doon sa kanyang personal knowledge. Doon sa di umano ay nagaganap doon sa Unit 46C ng Rizal Tower na doon sa Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City. At ito, para sa kaalaman ng mga senador, gaya ng kanilang mga sinasabi na tila ako yung nag-aakusa doon sa mga personalidad na naandoon sa report at doon sa pre-ops at saka doon sa authority to operate. Mali po yun. Ako po ay nandoon lamang sa Senado upang sabihin o patotohanan na yung mga dokumento na lumabas sa publiko ay ako po ang gumawa noong 2012. Natapos ko po nakuhanan ng salaysay yung confidential informant na nag-report doon sa alleged nefarious activities nung sinasabi niya na politician Bongbong Marcos at yung actress na si Maricel Soriano at iba pa. So doon lamang po, at mali yung ng mga senador, ng mga na sinasabi na yung aking daladalang sinasabi informasyon ay panay hearsay. Tataka nga ako kung bakit napupunta doon sa punto na yon at talagang sinikap na gibain yung aking pagkatao. Yes. Dahil nga lumabas na talaga doon sa issue. Yes, ngayon, sir. doon sa katatagan ng Ng loob mo. namalas ng mga tao sa akin dahil wala naman iba akong sasabihin kundi patungkol lamang doon sa aking personal information na ipinagkaloob ng confidential informant na merong personal knowledge. Yun lang po. Yun, klaro. Meaning to say, sir, kung i-reduce ko yung argumento na yan, yung courage and buong loob na ipinakita mo sa harap ng harassment and intimidation sa'yo, obviously, in-intimidate ka, tinaharas ka ni Senator Jingo Estrada. That's the way it should be looked at. Yun naman talaga. At ini-ignore ka ng ibang mga senador na nagmamagaling doon na parang ikaw ay walang kwentang witness. Si Senator Bato lang yata nagbigay ng mabigat na analysis at importance doon sa mga nire-reveal mo. Hindi ka nagpatinag. Why? What is running in your heart and in your mind? Alam niyo po, bilang investigador, hindi naman po yung mga ganong katanungan na irrelevant dun sa issue. Hindi naman po talagang dapat pinapansin yun eh. Ang importante yung nakatutok dapat dun sa talagang issue. Ano ba talaga yung dapat natin ma-achieve dito? Kaya tayo nag-imbita ng mga resource person, halimbawa, kaya sila nag-imbita, dapat makuha nila yung sustansya ng issue. Bakit nailabas yung dokumento? Ano yung nilalaman ng dokumento? Yun po eh. Tama. Yun yung issue. Hindi yung babarilin, tatantarin yung yung nag-imbestiga. Yung bang kaya nga tanong ko eh. Tama. Yung bang nag-imbestiga ang nag-akusa? Yung bang nag-imbestiga yung nagsabi na itong si ganito, si ganyan? Hindi eh. Yung pagkakalabas ng mga pangalan ay doon po sa dokumento nagmula. Tama. Ito po yung nilalabas ng isang vlogger na si Maharlika. Ito pong pagkakalabas na ito ay illegal. Nung una ko pang sinasabi, nung ma-interview ako nung si Maharlika, na pagkakalabas niya ng dokumento na yun ay ipinagbabawal ng batas dahil ang nilalaman nun ay mga classified information. Correct. Ngayon, lumabas ito, itong mga dokumento na ito, sa publiko. Kaya ako talagang nandyan sa Senado upang patotohanan na yung dokumento na yan ay totoo. At itong dokumento na yan ay pirmado ko at yung pangalan na nandyan ay ako. Pangalan ko yan. Klaro. Sir, Yun po ang doon. Sir, malinaw po na instead na nakatulong sa maniobra ng PDEA,
na pagtakpan ang issue sa revelation ng authenticity ng ginawa po ninyong investigation, including yung pre-ops report, authority to operate, among others, pati yung deposition na kiniklaim nyo na kayo din po ang gumawa, yung pagpunta ni Maricel Soriano ay tumugma po ang circumstantial revelation niya. Inamin niya in public in a national television that indeed she was the owner before of Unit 46-C in Rockwell, Makati. At sinabi niya lang na naibenta ko na, pero hindi niya maalala kung kailan, pero sabi niya 2012. At nang tinanong siya ni Senator Bato, kailan niya naibenta, sapagkat Marso po ang binabanggit ninyong nakaharap mo ang confidential informant, hindi siya sumagot. And people now made to stand na tumutugma sa circumstansya, tumutugma sa physical evidence, ang revelations ninyo. How important was that piece of revelation and admission of Maricel Soriano that indeed she was the owner and she was living there sa Unit 46C, kung saan doon din po tumugma ang revelation ng confidential informant na nagaganap ang drug session involving the alleged personality noon na si Bongbong Marcos Jr. among others. Sir, your reaction to that Maricel piece of information? Kung babalikan po natin yung tanong ni Senator Jinggoy Estrada, no? Kung kilala ko yung may-ari ng unit na 46C dun sa Rockwell na yun, no? Sabi ko, hindi po. Kasi unang-una, kaya kami magsasagawa sana ng casing and surveillance para ma-determine namin yung declaration ng confidential informant patungkol dun sa address. Yun po ang purpose noon. At yung kasabay doon, yung instruction na kung makakakuha siya hanggat maaari ng sample nung sinasabi niyang white powdery substance na nagde-depict doon sa 5 litrato. Doon po yung ngayon, yung pagkakasabi ni ni Binibining Maricel Soriano na pagkakaamin niya na kanya yung unit na 46C doon sa Rizal Tower sa Rockwell Makati, ito yung pagkakakumpirma doon sa sinasabi ng confidential informant na merong personal knowledge doon sa informasyon na inire-reveal niya sa inyong lingkod bilang investigador. Klaro. Very good point. Pangatlo, sir, kung hindi po mabigat ang inyong revelation at hindi po tumutugma sa circumstansya at mga physical evidence proving that there exists that investigation, that report, that deposition, that PDEA documents na pilit ngayon dinideny outright ng PDEA without any value of credibility sa claim nila. Kasi nga, tumutugma yung mga sinasabi mo sa kaganapang aktual at kaganapang nakaraan. Ang tanong ngayon, sir, bakit kung hindi ka authentic at hindi valid at may batayang katotohanan ng mga pinagsasabi mo sa revelations mo dito sa Senado na hearing, bakit ka pinupuntahan nitong a certain Romero Enriquez na inyong tinukoy sa hearing, at pati itong James Kumar na kilala ko to personally, I met him several times also, at kilala ko rin ito na ito ay malapit sa mga high profile personalities na mga politiko. How important that incident na may binanggit ka doon, na ang sa likod ng lahat ng paggapang na ito ay naniniwala ka na ang First Lady Lisa Araneta Marcos because it was revealed in your conversation with this intermediary. Did we get you correct? And please clarify. Ganito po yun, yung dokumento na i-deny ng PDEA na nag-exist, ito yung ito yung dokumento rin na sinasabi ni Director Francia sa akin nung kausap kami sa pamamagitan ni James Curioso na i-deny na lang namin. Ngayon, itong mga dokumento na ito na pinade-deny na lang sa akin na nag-exist. Ito ngayon din yung naging subject ng ng pagtawag nitong yung taga Napolcom, yung alam ko taga Napolcom siya, doon sa aking kaibigan habang nandito sa bahay. At kaya ito tumawag
ay dahil nais nga nito na nais nito na wag na akong magsalita. Huwag na akong magsalita doon sa hearing. Ibig sabihin, talagang ayaw na nila akong papuntahin doon sa Senado. Ayaw na nila akong papuntahin. Ngayon, doon sa mga doon sa pag-uusap ng aking kaibigan na nagtungo sa bahay, talagang na-capture ito ng CCTV camera. Ayun. Doon sa bahay. Sa katunayan, ay habang nag-uusap itong aking kaibigan, kausap yung taga Napolcom, kitang-kita doon sa cellphone yung muka ng kanyang kausap kasi nga video call. Video call. At doon may mga nabanggit na Bombay, nabanggit na James Kumar, Yun. may nabanggit na Lam at Lisa. Klaro. So, yung mga detalye na yon ay siguro at ano na lang na doon sa hearing. Yeah, we will. At yung nagtataka nga rin ako at nagkaroon din ako ng ng pag-aalala dahil doon pa lang nagpapakita na mukhang ay apektado yung mga tao na nabanggit doon sa sa classified document na ipinalabas ni Maharlika. Sir. Kaya nga sabi ko nga sa halip na investigador lang ako. Bakit ako yung talagang pinupuntirya? Dahil lang ba doon sa ako yung nag-imbestiga dito sa mga naging subject na ibinulgar ng confidential informant, ako yung dinudurog, wala naman din silang mapapala sa akin kung durugin man nila yung aking pagkatao sapagkat yan ay naisulat na at naibulgar na ng confidential informant. Dumating man yung panahon na ako ay patayin nila o iwala nila, lalabas at lalabas din dyan yung mga litrato na yan at yung deposition of witness na yun yung paglalahad ng confidential informant na naidokumento. Klaro. Sir, maganda po yung paliwanag ninyo. Regardless of personal circumstances that some senators and some sectors na partisan dito sa interest ng administrasyon would like you na ma-demolish ka, tama ang banggit ninyo, irrelevant yung pagkatao mo. Circumstantially, kung ano man yung mga kinaso sa'yo, hindi yun ibig sabihin na nawawala ang bearing of validity na ikaw ang nag-imbestiga sa partikular na kaso na ito at ang kasong ito ay nag-i-involve ng proseso ng iyong trabaho bilang PDEA investigating officer. During that time, regardless of other attacks against you, irrelevant yun to the matter at hand na nire-reveal ninyo. Tama po kayo. Ngayon, sir, ang tanong ng taong bayan ay ganito. Na-preserve po ba ninyo ang mga ebidensya ng panggagapang ng intermediary na ito? At handa po ba kayong in case na ito ay ma-reveal to the national public attention via Senate hearing na dapat matuloy ito sa May 13 as scheduled last time, at kayo po ba ay nabigyan na ng karampatang Senate security support for you and your family to preserve the value of your safety para magpapatuloy po ang mabigat na mga revelations na kaya niyong maibigay sa atin sa Senado? Go ahead po, Sir Jonathan. Yung mga yung mga kopya ng CCTV na naka-capture doon sa conversation sa video call naka-safety na. Very good. And yung patungkol doon sa security na pinatutupad, pasensya na po kayo, hindi ko na po masasabi in public at may mga ito iniiwan ko na po doon sa mga namamahala doon sa Sige. kung ano man yung detail doon, hindi ko na po babanggitin. Understood po, sir.